Another day, another life, buhay Canada. Ngayon po ay pahapon na dito sa aming city, sa Edmonton City, Alberta, Canada. And as usual na talagang maganda ang sunset natin. Sumaglit lang kami sa superstore. Yan, para bilhin lang yung mga kulang lang talaga namin. Yung bigas at iba pa. So, ito guys, mga for donation to. So, bibilin mo siya either $10 na amount, ito $10, or yung mas lower $5. Tapos, ilalagay sa donation box sa exit. Para sa mga bagong dating sa Canada, magiging beneficial po kung malalaman natin ang mga iba't ibang benefits na pwede nating makuha or matanggap sa government. And for today's video ay isi-share po natin ang iba't ibang mga benefits from the government na pwedeng makuha ng mga bagong dating. Kasama po dito ang mga requirements at kung kailan tayo magiging eligible sa mga benefits na ito. By the way guys, kung di pa po kayo nakapag-subscribe sa amin, please consider subscribing. We feature videos about student process, work permit, visitor's visa application, PR immigration topics, and life here in Canada. And meron na po kaming nagawang mga playlist sa aming channel. Feel free to visit those videos at nakakategorize na po per topic. So ayun guys, simulan na natin. Number 1, Canada Child Benefit or CCB. Ito po ay minamanage ng Canada Revenue Agency or CRA at ito po ay monthly tax-free na binibigay sa mga qualified families para matulungan po ang mga magulang sa pagpapalaki sa mga anak na wala pang 18 years old. At kasama po sa CCB or Canada Child Benefit ay ang Child Disability Benefits at iba pang mga provincial and territorial programs. At sa aming pong experience, since meron po kaming 4 kids, and isa doon yung aming bunso ay Canadian citizen or dito na po pinanganak, which is year 2022. Nung time na nag-apply din kami ng child benefits, na-meet namin yung dalawang requirement na PR na rin kami nung time na magsasubmit na kami and ika 18th na namin or going to 19th month na ng stay sa Canada nung magpa-file na. So kung under temporary residence po kayo, ika 19th month, doon na po kayo makakapag-submit ng application for child benefits. And by the way guys, meron rin kaming nagawang video about our child benefits, yung patungkol sa aming pag-a-apply at magkano yung na-receive namin sa kauna-unahang pagtanggap namin ng child benefits. Pero since may mga changes na po sa aming profile, ay nabago na rin po eventually ang aming amount na tinatanggap. And may mga several factors po na pwedeng makaapekto kung magkano yung matatanggap sa child benefits. Kasama na po dito ang family income, number of children, and even yung age, kung anong edad na ang bata. Ayun, nag-iiba-iba rin po yun dahil may bracket age ng bata. And also, it contributes din kung merong disability ang bata, which is merong additional financial support through the Child Disability Benefit. And again, nadadagdagan din ito kung qualified po kayo sa provincial and territorial programs. And also, kung merong mga custody arrangements, it may affect also the amount ng child benefits. And so, as a newcomer, as soon as ma-meet po natin ang requirements, ay pwede na pong makapag-apply ng child benefits through CRA website. Next, number 2, Goods and Services Tax or Harmonized Sales Tax at kilala sa kanilang acronym na GST and HST credit. Ito po ay isa na namang kaperahan na galing sa government and this is tax-free and ito po ay natatanggap every quarter. So, the idea is para matulungan po yung mga low income or with modest income para kahit papano ay ma-offset yung binabayaran na GST or HST. And pwede rin po dito na maidagdag
ang mga provincial and territorial programs. Depende po sa inyong province. And you are automatically considered po sa GST and HST once you file your taxes. I remember yung sa amin, blinangko namin yung world income. Because of that, hindi kami nakatanggap ng GST, HST nung pangalawang taon na siguro, or unang taon namin, yung reference, yung unang taon. So, nung time na tatanggap na dapat kami, hindi po kami nakatanggap. Sumulat sa amin yung CRA dahil sa hindi daw nila mako-compute yun kung walang world income. Nag-research ako dati, sabi zero lang, may sabi naman i-compute, pero nagpunta ako dun sa zero na lang dahil sa tinatamad. But eventually, it was a wrong move. Kailangan po sa world income ay ma-compute po natin yung ating income sa hinihinging covered dates or year. So, basta pag na-encounter nyo po yun, magpa-file na kayo ng tax for the first time. Yung world income ay kailangan malagyan po iyon dahil yun po ay magiging reference din sa pagbigay nila ng GST or HST sa iyo. So again, ang isa sa eligibility requirement nito ay dapat nakapag-file ka ng tax. So ayun po, talagang maraming consequences pag hindi po tayo nag-file ng tax. Kaya po, never miss it. Next government benefit na pwede nating matanggap ay ang Employment Insurance or EI. Ito po ay financial support na binibigay sa mga tao na hindi nakakapag-work or unemployed for a certain time. And also nakakatanggap din po ang mga tao na kailangang mag-time off or tumigil magtrabaho because of some specific life events katulad ng illness, pregnancy, caring for a newborn or newly adopted child, kasama din po. And also included din ang caring for a family member who is seriously ill with a significant risk of death. Pwedeng makatanggap yung mga tao na nawalan ng trabaho or na laid off, provided po na hindi gumawa ng kalokohan. Yung talagang nalugi lang halimbawa yung business tapos kailangan magbawas ng tao. Ayun po, pwede pong makapag-claim ng EI. But again, there are requirements po na kailangang ma-meet para makapag-claim tayo ng EI. In my time, nung nag-claim ako ng EI, wala pa akong 1 taon nun sa Canada. Pero na-meet ko kasi yung number of hours, 600 hours nung time na yon. And it sometimes depend din sa province and binabago din from time to time. Nung COVID parang iniklian ata nila. So nung time ko 600 siya. Kasi nga kaya naman sa city namin or sa province namin na mabuno yung oras na yon. Kasi limbawa sa mga malalayong provinces or smaller provinces, parang hindi kasi ganun na makakapagkumpleto sila ng ganung karami. So nagbabago-bago din yung required na number of hours. Yun lang yung research ko before nung inaaral ko yung pag-a-apply ko ng EI. So sa akin, na-confirm ko na 600 hours nung time na yon. That was year 2022 na siguro. Wala pa akong 1 taon. Probably mag-5th month pa lang ako sa Canada or 6 months na. Pero na-meet ko yung 600 hours, more than that yung na-acquired ko na working hours nung time na yon. Kinailangan ko na mag-time off sa work and dahil sa pregnant ako noon. And kung interested po kayo magkano yung natanggap ko, na-share ko na rin sa isa sa mga videos ko. And paano ko nag-apply noon. So, nandun po sa video na ito. Please watch na lang po. So, malaking bawi na lang din po ng gastos namin sa student path that time. So, ayun, nakatanggap po ako and kahit na hindi ako nag-work, merong portion, hindi man totally 100% po yung natatanggap ko, same as income ko nang nag-work, may portion lang. So, still okay pa rin kasi hindi naman ako nag-work pero may natatanggap ako. Dahil sa na-meet ko yung condition and I was successfully submitted and nakatanggap ako ng EI. May mga iba't ibang programs pa and benefits
and depende po sa provinces natin. And all of these benefits po ay may mga requirements or conditions. Kaya pwede pong magkakaiba-iba ng natatanggap per family. Dahil sa iba't ibang mga factors like income or family income, age ng bata, etc. So ayun guys, kung interested po kayo sa mga ganitong topics, please follow us sa aming channel at makakapag-feature pa po tayo ng mga more informative videos. So thank you guys for watching this video. Kung nagustuhan po ninyo ang ating topic, please give me a thumbs up. Talagang malaking tulong po ito sa aming channel. So again, thank you guys for watching this video. Take care. I'll see you again. Bye for now.